Yan. Ito po ang gallstone. Ginagawa namin sa lahat ng ospital dito sa Pilipinas. At yan po ay yung tinatawag naming surgical timeout. Yan. So nagiging klaro na. Good morning sa inyo. So ngayon, gagawa tayo ng isang laparoscopic cholecystectomy o yung surgical removal ng gallbladder sa pamamaraan ng maliliit na hiwa. Ako si Doc Porcy and welcome sa Usapang Surgery. So, simula muna natin ang ating proseso sa hand washing. So dito, unang phase po ng hand washing is sisiguraduhin namin na walang mga gross o yung mga malalaking mga maruruming area sa kamay namin mga surgeons. Okay? Nandun na sa loob yung pasyente, ready na po siya sa operation niya. Napatulog na po siya ng anesthesiologist natin. So meron kaming mga hand washing na mga proseso na sinusundan, no? Alam namin po kasi na ang maruruming mga kamay ang isang major cause ng infection na pinapasa-pasa sa mga pasyente. Kaya tandaan, kahit sa hindi sa operating room, mas magandang maghugas ng kamay bago kumain, bago makipag-interact sa may ibang mga tao para maiwasan natin ang pagkalat ng infection. So, lika. Okay, ganito ang operating room setup na natin. Meron tayong anesthesia machine dito banda. Doc, hello? Ang ating pasyente, pinatulog na po siya. At bago po gagawin lahat, kasi kailangan pong i-intubate po siya. Maglalagay ng tubo. Pero pag ginawa po yun, pinatulog na po siya muna. Okay? So, hindi niya maaalala lahat ng pinagdaanan niya. Itong area na to, yung nakikita ninyo mga green na yan, lahat yan, sterile na po tawag dyan. Okay? Pag sterile area na po, hindi na po pwedeng mahawakan yan ng anything na hindi na prepare sa labas. Kasi tumataas uli yung infection rate pagka ganon. Magsisimula na kami ng proseso. Ito po ay standard na ginagawa namin sa lahat ng ospital dito sa Pilipinas. At yan po ay yung tinatawag naming surgical timeout. Okay? Simulan na natin. Good morning everyone. Surgical timeout lang po. Members of the team, kindly state your names, starting with our surgeon. Dr. Paulo Porciuncula, Surgeon. Patient has no known allergies po and PO since 9:30 p.m. po. Monowelt, 1 gram through IV given po yan after negative skin test. 6:56 a.m. po. Needles po are done and complete. You may start your procedure po. Thank you. Thank you. Bago kami magsimula, make sure na alam namin yung area ng access. Ang pasyente natin, wala siyang previous na operation. So pagka ganon, pwede kaming diretso na doon sa umbilicus o doon sa pusod. Ibang mga pasyente hindi naman na-general anesthesia. Sa kasong ito, kaya namin ginagawa ang general anesthesia kasi magpapasok po kami ng carbon dioxide gas sa loob ng tiyan ng pasyente para palulubohin namin yung tiyan at pag lumobo na yan, mas nakikita ko na po yung loob ng tiyan. Ngayon po kasi flat po yan, hindi ho namin makikita pag wala nung gas. Okay? So on ang insufflation natin. Ito na po yung pagpasok ng ating gas. So dahan-dahan, lumulobo na po yung tiyan ng pasyente. Ayan. Kita nyo, nasa loob na kami. Hindi na po ako gagawa ng panibagong hiwa sa area na to. Ito, lalabas at papasok na lang yung instrument. Kaya po ang tawag sa kanya ay laparoscopic. Wala pong laser na ginagamit. Okay? Walang laser to. Ayan. So nasa loob na po. Ngayon, galing sa pusod, nakikita ko na po ang iba-ibang organs ng katawan. Okay? Sa loob ng abdomen. So yan po ang atay ng pasyente. Sa ibabaw po niya, ang ating diaphragm. Sa lampas po ng diaphragm, papunta na po yun sa dibdib niya. Dito naman po, ito po yung stomach, yung tiyan. At yan po, nakikita nyo yan, yung tumitibok, yan po yung puso. Kita ninyo, kahit nasa loob na kami ng tiyan, hindi po kami madugo. Yan po ang mga parte ng bituka. Ito po, so
yung ating pasyente, meron siyang maliit na defect po dito sa kanyang singit. So, maaaring in the future, magkaroon siya ng tinatawag na hernia. Dito, okay din tayo. Yan po yung kanyang pantog. Okay? Tapos, ito po yung area kung saan kami pumasok. Wala kaming nakikitang dugo. Ngayon, pupwesto na tayo for the operation. Doc, head up na po tayo. So, isa sa mga paraan para malaman namin na makita namin na mas maganda pa ang loob is binabago namin ang posisyon ng kama. Okay? So, lahat ito gagawin namin tulog na po ang pasyente. Secured po siya, hindi po siya mahuhulog. Yan po yung isa sa mga safety na lagi namin chine-check. Hindi po siya mahuhulog, hindi siya dadaos-dos o madudulas. Kasi meron na po kaming straps na inilagay dito. Okay? Hot water tayo. Tapos dito ka na, Dr. Henny. Tingnan niyo po kung paano pumasok po yung ating trocar. Papasok po yan. Kaya kita namin yung pagpasok. Hindi pa kami blind. No? Alam namin may matatamaan kami. So, iiwasan namin yon. So, dito, maglalagay na ako ng pangalawa nating trocar. Kasi hindi ko naman maoperan sa isang butas lang. Ang laparoscopic, mga iilang butas. Minimum kadalasan ay 3. May mga special type ng laparoscopic, yung tinatawag naming single incision, no? Kung saan, lahat ng mga gagamitin namin sa operation, papasok sa isang butas lang. Kitang-kita dito sa pasyente natin na magang-magana yung kanyang abdo, no? Okay, sabay na natin lalabas. Pababaan lang natin yung ating gas setting. 5.5 muna tayo. So nilalabas namin siya sa bag para hindi tayo magkaroon ng pagkakalat. Po, 812
Yan na po yung gallbladder. Okay? Siguraduhin masasara namin yung sugat dahil pwede siyang maging source ng luslos. Pwede siyang magkaroon ng tinatawag naming incisional hernia. Kung saan, pinanggalingang surgical operation po ang isang pasyente, pwede siyang magkaroon ng luslos doon. So, hindi lahat ng luslos nangyayari sa singit lang. Meron po sa pusod po na luslos. Meron din po sa ibang area ng katawan. Okay. Nasarado na namin yung fascia, yung pinakamatigas na layer ng tiyan. At yun po yung source ng luslos eh. Pagka maluwag po ang fascia, pwedeng lusutan po ng mga bituka at luslos ang mangyayari. So dito, kinonfirm namin at pag tinignan namin yung screen, wala kaming tinamaan na organ sa loob. Okay? So, double check, final double check, okay kami. Of course is clear. Magtatanggal na kami ng mga ating mga yan. So, magpa-flat na uli yung tiyan. Kailangan po kasi flat ng tiyan pagkatapos ng operation. Stable siya. Stable. For extubation post-procedure. Ayun. Ibig sabihin, ready po ang pasyenteng gisingin maya-maya. Kasi yung anesthesia po ang nagpapatulog po sa kanya. Ngayon, dahan-dahan namin siyang gigisingin yung prosesong yon. Sa puntong yon, hindi pa niya naaalala lahat. So yung paglagay ng tubo sa bibig niya, hindi po niya maaalala yon. Yung mga hiwa na ginawa namin, wala siyang maaalala doon. Mamaya, sa recovery room, pag nandun na siya, doon dahan-dahan siyang namumulat nagigising. Okay? Doon din po papasok yung ibang mararamdaman niya. Mamaya, explain ko po doon sa relative, ano po ang next step natin. Kasi itong pasyenteng to, gagawin namin yung tinatawag na outpatient laparoscopic cholecystectomy. So, dahil outpatient po siya, kahit major operation gagawin namin, pauuwiin din namin siya pagkatapos nito. No? Mag-i-stay siya sa recovery room ng mga ilang oras lang po. Mamaya, pwede na siyang kumain. Paggising na siya, paglabas ng bibigyan din namin siya ng gamot para sa kirot. At saka, nabigyan na siya ng antibiotics sa simula ng operation. So, wala na kaming idadagdag na antibiotics kasi pag ganitong klaseng operation, isang prophylactic dose ang yung unang pagbigay lang ang kailangan ng pasyente. So ngayon, sinasara na lang namin yung sa skin. Yung style namin dito, wala pong tahi na makikita. Lahat ng tahi nasa ilalim. Ito po yung type ng suture na tinatawag nating absorbable sutures na a-absorb ng katawan niya. Magsisimula na sila ng sponge count na tinatawag natin. Just 1, 2, 3. Kelly curve po, 5 and 6. Buksan natin ang gallbladder at makikita natin ang laman niya. Ayun. Yan. Ito po ang gallstone ng pasyente. Pag hinulog natin, dinig niyo yun? Solid. Okay? Ang nangyari po dito, yung kanyang gallstone, naipit po dito sa leeg ng gallbladder niya. Diyan sa sulok na yon. At dahil doon, magkukos na mamamagato ng mamamaga. Ang itsura dapat ng gallbladder ay maliit dapat na lobo. Ito medyo may kalakihan at makapal ang wall niya. No? So, ibig sabihin parang infected yon. Nagkaroon siya dati ng attack, gallbladder attack. Natiis niya, gumaling pero nagpepeklat siya at mangangapal. So dito naman, kailangan na nating matanggal yan. So hindi lahat ng pasyente na may gallstone o operahan agad. Yung iba, wala silang nararamdaman, kaya observation lang ginagawa namin. Sa kasong ito, dahil magang-magana at inatake na siya dati, ina-advise namin na tanggalin na ito. Ito po yung kanyang gallbladder. Ito po yung alaga ni Sir. Yan, solid po yan. Ang nangyari po sa kanya, yung bato niya, na-trap dito. Na-trap doon sa leeg. Tapos, namaga po yung kanyang abdo. Ang normal po na itsura ng abdo, mukha po siyang kondom. Yung manipis, parang maliit na lobo, parang plastic. Ito hindi ho, kapal Namaga na to, inatake na siya dati. So, magandang maga po. Tapos na po ang operation ni Sir, ha? Ang ating, safe naman po siya. Wala po kami na-encounter na problems habang nag-oopera. Yung heart po niya, stable habang nag-oopera. Kaya pagka ganun, okay tayo. Mamaya, doon po siya idadalhin sa recovery room natin. At kung saan,
babantayan po siya ng nurse at ng nurse natin at may doktor po tayong magbabantay. Mag-i-stay siya dyan mga 3 hanggang 4 na oras. So, until then, hindi pa siya pwedeng kumain. Paglabas na lang po sa ospital, pwede na po. Pwede, advice ko po, huwag masyadong mamantika na lang. Okay? Alalay lang tayo. Baka kasi magsimula siyang matais siya. Okay? Ano po ang ini-expect natin after nito? 3 bagay kadalasan nakikita namin sa pasyente. May ibang pasyente po, nahihilo sila after ng operation. Kadalasan, yung effect ng anesthesia po yun. Okay? Next. Pagka ganun po, pwede po siyang masuka. Kung mangyari po sa pasyente po yun, huwag kayong maalarma. Kadalasan, pag nasuka na sila, okay na sila after. Okay? Pero magbibigay po si doktor, yung anesthesiologist natin, ng gamot para lang matulungan din sa sensation na yun. Ha? May iba lang talaga may after effect, very sensitive sa anesthesia. Pangalawa, dahil po naglagay kami ng tubo, yung kanyang lalamunan po, paminsan magrereklamo po siya, masakit ang lalamunan. Yung parang tinitinikan. Dahil paminsan, yung pagpasok ng tubo, kumakaskas po doon sa doon sa ating sa lalamunan, ha? Paminsan, may ibang pasyente pag napadahak sila, may nakikitang bahid ng dugo. Huwag kayong maalarma doon. Usually, mag-heal naman po kagad. Okay? Next is, last natin is yung ating pain. So, dahil po, may 3 tayong hiwa sa kanya. Isa siya sa pusod, isa dito malapit sa dibdib, at isa dito sa kanan. Kadalasan po, ang nirereklamo ng pasyente, ang pusod. Okay? Tuwing kailan po natitrigger yung sa pusod? Pag siya po ay babangon at hihiga. Yung motion na po na yun ang kadalasang At saka pag naubo po siya at natawa, mabiglang yung tinatawa ninyo, gaganyan yan, sasakit. Yung ibang pasyente, na-advise ko, pwede nilang gawin, maganyan sila. Pag uubo, yung bebend sila, gaganon sila. Kaya importante, mag-gargle po siya, Listerine o yung mga mouthwash para makalma yung At saka inom lang ng inom. Dok, malamig na tubig, maligamgam, ano bang klaseng tubig? Kahit ano po. Anong hiyang sa kanya. Okay? Ang advice ko lang usually, wag na lang masyadong mamantika. Kasi sa mantika po, meron po tayong tinatawag na post-cholecystectomy syndrome. So may mga pasyenteng after the operation, sa unang mga 2 linggo o halos ilang buwan, nakakaramdam sila yung madali sila matae. Kung sakaling mangyari yon, huwag kayong maalarma. Usually po, nag-a-adjust po kasi yung katawan niya dahil wala na po siyang gallbladder. Ako po, wala na akong gallbladder. So, nangyari po sa akin yan. Madali ako madumi pagka napakain ako. Pero hindi ho bawal. Siyempre, ano ba sinabi sa inyo ni doktor, nung inyong cardiologist? Kung ano yung pinagbabawal sa kanya, yun lang naman din ang bawal din sa akin. Okay? Otherwise po, lahat po, may reseta na kami ng gamot, may inumin, tapos follow up na lang sa akin after 1 week po. Kung sakali pong ano pa yung mga potential na problems natin ma-encounter, yung isa po yung pagdudugo. Okay? Kasi meron po siyang gasa, nilagay ko dito, waterproof na dressing po yan. Na-check ko naman, na-double check namin, triple check, wala namang dumudugo. Pero kung sakali may dumugo po, huwag ko kayong papanik. Ang isang nakakatulong po is lagay kayo ng pressure. At kung kunyari tuloy-tuloy na dumudugo, huwag ka pwedeng pumunta na tayo sa ospital para ma-check up kayo. Ha? Dito naman po meron kaming mga doctors din na on duty para ma-check siya kagad. Ha? Ano pa next? Infection. Pwedeng mangyari ang infection. Kadalasan po, ang infection pwedeng gawa doon sa may pinag-operahan na area. Pero nagbigay po ako ng antibiotic na prophylaxis. Usually, enough na po yun pang-cover sa pasyente. Ang ibang source ng paglalagnat ng pasyente ay kadalasan sa baga ang source. Yung tinatawag namin doon, atelectasis, nagko-collapse yung kanyang baga, gawa nung sa paghinga na yung medyo mababaw na paghinga. So advice ko sa inyo, sa kanya, first 24 hours, 3 deep breaths every 30 minutes. Yung ganitong hinga talaga para bumuka yung baga. Tapos labas lahat. Ha? In terms of activity po, wala naman akong pinagbabawal na ang bawal lang sa akin mabibigat na activity. Anong klase? Yung tipong nag-weights ka na mabibigat. Yung parang Olympics na ganun. Hindi naman yata gagawin niya yun. Maneho po, pwede siya magmaneho.
Lalo na pagka after 12 hours na po. No? Para wala na yung effect ng anesthesia sa kanya. Okay? Tapos, activity, grocery, kasama sa grocery, maglalakad, magsisimba. Go, pwede po. Hindi naman issue po yun. Kakain sa labas, ganun. Aakyat ng stairs, okay lang din po. Mapapansin lang ho ninyo, yung usual yung kayang ganito, baka medyo kapos lang muna sa simula. Nagre-recover din po ang katawan. Siya po ba ay magli-leave po ba sa work? Yes. Actually, kasi sa yung work kasi na medyo bigat. Okay. Sa bigas kasi. Okay. So, nagbubuhat po siya ng ano? Yes. So pagka ganyan po, baka may mautusan na lang muna tayo, ha? Mga tao ninyo. Ha? Pwede siya yung mga ganyan hand carry. Yung dito lang muna, backpack na ginaganon. Tapos after 1 week, check up natin, ha? Sige. Yung gasa niya dito, waterproof po na gasa yon. So yung tatlong yon, maligo po siya, no problem. Simula ngayon hanggang sa Wednesday, no? Manatili muna yung gasa. Sa Thursday po, tanggalin nyo na po siya. At wala na po kayong gagawin sa sugat. Hindi nyo na kailangang langgasin, lagyan ng betadine, alcohol, wala na po. No? Yan po yung kagandahan din. Waterproof po siya. So mamaya, kung gusto niya maligo. So expect nyo po ha, yung mararamdaman niya, hindi niya kaya yung ganyang diretso. Parang feeling niya parang gaganon siya. Kasi may takot. May takot yung tao na parang luluwa, bibiyak yung sugat. Ha? So okay lang yun, i-reassure mo lang siya. Tapos may medicine for pain, bibigay po natin. Inumin lang niya as needed po. Okay. Sige ma'am, sige po. Okay.